Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si Colonel Hector Grijaldo. Ah, Parang nasa delikadong kalagayan na siya ngayon. Na resbakan na ba siya? Ito, may napanood akong vlog ni Jojo de Guzman. Salamat kapatid Jojo. Ang galing mong mag-research. Ito, na-isyuhan ng subpoena si Colonel Grijaldo. Ano ba ito? Subpoena galing sa National Bureau of Investigation. So, tungkol saan? Ako, excuse me, related na ba ito sa kanyang testimony sa Senate hearing? Yung pagbubulgar niya na hindi siya pumayag doon kina Congressman Abante at Congressman Fernandez na aminin na may reward system sa war on drugs. Okay, pakinggan natin itong vlog sandali ni Jojo de Guzman, anong subpoena ito sa NBI. Then mamaya, kilalanin natin ang pagkatao ni Colonel Grijaldo kasi may post si Jason sa neighbor o kapitbahay pala ni Mr. Jason sa itong si Colonel Grijaldo. Kilala niya. Okay. Aldo. Kasi how come na nagkaroon siya ng case na ganito kung hindi naman siya na-implicate nung panahon na yon kung saan issue yung pagpatay doon sa board ng PCSO na si Wesley Barayuga. Nakita nyo address to Mr. Hector Grijaldo. Ayan, tinakpan lang natin yung address at yung NBI number. So sabi dito, under and by virtue of the authority vested in me by Republic Act number 157 as amended by Republic Act number 10867, you are hereby commanded to be and appear in the office of Organized and Transnational Crimes Division or OTCD, 6th floor National Bureau of Investigation located at VTech Tower. Ayan, okay, yan yung address. At 10 a.m. on November 8, 2024. Ang bilis ano. Then and there to give your evidence. Ayan, kailangan daw niya maglabas ng evidence. Ano kayang evidence? Tungkol kay Barayuga? Ayan, in a certain investigation to be held at the time and place conducted by the undersigned. Ano daw ito? Yung investigation being conducted surrounding the alleged murder of former PCSO Board Secretary Attorney Wesley Aguilar Barayuga on June 30, 2020 in Mandaluyong. Fail not under the penalty of the law. Ayan, alam na natin, pag hindi nagpakita dito si Colonel Grijaldo, malamang ay magiging wanted na ito. Magiging pugante. Hindi pumayag si Colonel Grijaldo. Ang pumayag lang si Garma at saka si Leonardo kasi natakot sila eh. Lalo na si Leonardo natakot na baka siya din makontempt din kagayong ginawa kay Albotra. Oh, yan. So, si Grijaldo matapang. Meron siyang paninindigan. Ayaw niyang mabahiran ang kapulisan. Ayaw niyang madungisan kaya hindi siya pumayag. So siguro nung hindi siya pumayag, eto na yung lumabas. Subpoena. So itong si Judge Jaime Santiago, ito ay appointee ni Marcos Jr. Ano pa nga ba, di ba? So what do you expect, di ba? Napakadali lang. Oy, kasuhan mo na ito. Ganyan, ganito, ganyan. O, ayan. So, meron palang subpoena at syempre under suspension. Ang susunod dito, tatanggalin. Kaya nga, alam nyo ba yung bali-balita na marami na... Okay. So, yun po. Anong masasabi nyo? Respak na ba ito? Dahil sa testimony ni Colonel Grijaldo na hindi siya pumayag. Kasi yung hindi niya pagpayag na aminin na may reward system at tumahimik siya, hindi na nagsalita sa Senate hearing, okay na sana siya.
water in the bridge, under the bridge na sana. Hindi na siya malalagay sa alanganing ganito. Kaya lang, sabi nga niya, hindi niya makonsensya yung nangyari kasi he was offended dahil dinidiktahan siya. Kaya, he chose the hard way. Nagsalita siya at ito na ngayon ang mapapala niya. Kaya sabi nga niya, hindi na magiging normal ang buhay ko, pamilya ko, dahil sa pagsasalita kong ito. At anyway, so puwena pa man lang ito, hindi naman siya akusado doon sa Barayuga case dahil ano lang ata siya ang Mandaluyong City Police Chief nung nangyari. So, magbibigay siya ng paliwanag o ebidensya na hawak niya. Baka ganun lang. Hindi naman siguro nasa delikadong kalagayan itong si Colonel Grijaldo. Okay, so tignan natin yung post ni Jason sa tungkol kay Colonel Grijaldo. Ito, one day ago, a very decent neighbor. Dissenting kapitbahay. Yan ang description ni Mr. Jason sa kay Colonel Grijaldo. Basahin ko. Excuse me. Colonel Hector Grijaldo is a graduate of the Philippine National Police Academy in Silang, Cavite. A dedicated and decorated police officer who comes from a humble beginning and a poor family in our neighborhood in Kidapawan City, North Cotabato, Mindanao. High school classmates. So, na-interview ni Jason sa ang mga classmates ni Colonel Grijaldo. Classmates were, this man is so straight, bisan sa mga batanon pami. Bisaya. Nung bata pa sila, wala na. Straight talaga itong Grijaldo na ito. Wala po siyang record ng kalokohan mula teenager hanggang sa kanyang pagtanda. Kung merong magandang example ng honesty, si Grijaldo iyon. He's an epitome of honest, dedicated public servant. Yan si Grijaldo. Kaya hindi nakakapagtaka na tumanggi ang senior police officer sa gustong ipagawang illegal sa kanya nina Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. at Santa Rosa, Laguna Lone District Representative Danilo Ramon Sobiaga Dan Fernandez ng 19th Congress House of Representatives Quadruple Committee. Kahit laki sa hirap si Hector Grijaldo, marangal siyang Pilipino. Ayan ang description ni Jay Sonsa. So, anong masasabi nyo? Ito, may maraming nag-comments. Basahin ko lang. Alexander Kulanibang. Sabi niya, yes. Excuse me. I believe him nung sinabi niya, kontento na siya sa kanyang rank nung inoferan siya na pwede siya maging general. Ang sabi niya, umuwi siya sa bukid at magtanim na lang ng kamote. Bravo! So, ito, bakit hindi ni-refute hindi nag-comment si Congressman Abante tungkol sa offer na pwede ka pang mag-general? Ay, nako. Si Panday Pira. Snapies salute, Sir Police Colonel Hector Grijaldo. There's no excuse for Fernandez and Abante to twist the truth. The mere fact he has been summoned to their office before the hearing is an indication of bad intent. The police colonel was a resource person, not a witness of the committee. So therefore, has to give the true and nothing but the truth before the committee without being influenced by anyone. By the way, I and maybe the people at large want to know what legislation this committee is aiding. I made to understand now that the breakers of the law are the lawmakers themselves. Last na lang. JC Ibanez, pag retired niya, BAP, dapat lang na maging professor sa PNPA.
Okay. So, pagdasal natin ang kalagayan ni Colonel Grijaldo na sana ma maging malakas, maging matibay sa mga darating pang pagsubok sa kanyang buhay dahil sa ginawa niyang pagbubunyag sa Senado. Mabuhay ka. Salute to Colonel Grijaldo.